Guys, nandito ako sa Shatin. Paano nga ba pumasa sa OWA? Ang OWA guys is Overseas Workers Welfare Administration. Isi-share ko na lang yung experience ko noon. Matagal na panahon na yon kasi first ko nag-abroad is 2011. So, one time lang ako kumuha guys ng OWA. Ang naalala ko guys noon is madali lang naman siyang ipasa. Hindi naman sa nagsasabi na easy lang yan. Hindi. Kailangan yung seryosohin. Kailangan yung mag-concentrate, makinig sa kanila, sa mga instruction, makinig sa mga instructor, tsaka ipasa yung ibibigay nila na exam, at tsaka sumunod. Sundin yun kung ano yung mga pinapagawa nila. Kasi 3 days yan tapos may mga rules yan sila, yun yung importante kasi sa OWA pa lang tinitrain na nila tayo kung paano tayo sumunod sa mga instructions, sa mga rules, maging on time, yung ganun. Kasi mayroon niyang ID, kailangan mong gumamit ng ID bago ka pumasok. Isa din yan sa rules nila. Kailangan nyo din na pumasok ng maaga, hindi pwedeng malate. Doon pa lang tinitrain na nila tayo kung paano tayo pagdating sa Hong Kong. Mayroon din yung dress code kung ano yung dapat na isuot. Noon sa amin noon, kahit ano lang, basta may collar, tsaka naka-close shoes ka noon, formal. Sasabihin naman yan ng agency kung ano yung isusuot nyo. Tanungin nyo na lang sa agency nyo kasi sila yan ang magpapaset ng schedule nyo kung kailan kayo mag-OWA. Sila na yun bahala, yung agency. Ang gagawin nyo na lang is pumunta. So tips ko lang, kung yung, lalo na yung mga taga-probinsya, kung hindi nyo alam kung saan yung area, agahan nyo talaga para hindi kayo malate sa first day pa lang. Kasi na agad kayo niyan pag na-late kayo sa first day pa lang. Kahit na sa 3 days na yan, kailangan hindi kayo ma-late. Agahan nyo. So, sa mga taga-probinsya na hindi kabisado sa Manila or kung first time nilang pumunta sa OWA, ang tips ko guys is kailangan early pa lang pumunta na kayo para may time kayo na maghanap. Pwede din naman na bukas kayo magpapa-OWA. Ngayon, bigyan nyo na lang ng time na puntahan para pagka kinabukasan, dire-diretso na kayo. Alam nyo na yung lugar. Yun yung tip ko para hindi malate. Kasi isa din yan sa qualification na hindi ka dapat malate. Hindi ka naman kakabahan kasi lecture lang naman yun. Parang orientation din yun sa atin na kung anong about dito sa Hong Kong, ano yung language dito sa Hong Kong, kung ano yung mga basic na ginagamit. Ang gagawin nyo lang naman dyan is may mga basic word na ipapamemorize sa inyo. Tapos numbers, time, yun yung importante. So, ang tip ko, habang wala pa kayong OWA schedule, i-memorize nyo na yung numbers. Madali lang talaga guys yung numbers. Pag na-memorize nyo yung number, madali na lang talaga lahat. Kahit na hindi ka marunong dito mag-Cantonese, basta naiintindihan mo yung numbers. Yun yung nangyari sa akin. Nung pag nagmamarket ako, naiintindihan ko, kahit na Chinese sila, naiintindihan ko kasi nagigets ko yung mini-mention nila na numbers kahit sa pera nila. Pera, oras, yung ganun. Madali mo na lang magigets kasi alam mo na yung numbers. At saka yung isa is yung bubunot kayo ng kapares nyo tapos conversation. Yun. Bibigyan kayo ng scenario or sitwasyon na mag-uusap kayo nung kapartner mo, pero bibigyan naman kayo ng time yan na i-memorize yung line nyo or kung ano yung mga sasabihin. So hindi talaga mahirap guys. Ang kailangan lang talaga nyo is makinig at sumunod sa instruction, sa mga rules nila. Makakapasa kayo niyan. Basta alalahanin nyo kung ano yung papasukan yung trabaho, kasi pati yung attitude nyo dyan is kasali sa qualification. So kailangan lang talaga ganun. Ako wala talaga akong problema noon kasi sumunod ako at saka nakinig. So ginawa ko yung video na ito para magka-idea kayo kahit na matagal na ako nung panahon na nag-OWA noon. Yun yung naalala ko sa time ko na ginawa ko na nakapasa ako.
Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe guys, Shell Wonder Vlogs. Nag-upload ako ng mga videos, ang mga tips and ideas about sa pagiging domestic helper dito sa Hong Kong, na kahit pa paano is makatulong konti sa kapwa ko OFW dito sa Hong Kong. Yun lang, bye!